Binabati din. Nakikinig lagi sa atin si Melo Jane Canonigo. Happy listening po sa inyo. Happy listening din kay Florife Cruz Mallorca. Yan po ang nagdala sa atin ng messages sa ating Facebook. Okay, question po galing sa ating sa text jack naman. Okay, and here's a question. Okay, hanapin ko lang. Sandali lang. Malito yung aking text jack. Okay. Sandali lang, kuya. Here's another question. The message galing sa ating listener. Good evening, Pastor Gami. What if po yung ka-church namin ayaw maki-operate sa program na binubuo po sa tulong ng Diyos, pero yung pag kanilang program, inuobliga pati ako na sumali sa kanila. Well, yung hindi niya pag-participate ay gusto kong maintindihan niya ng ating listeners na walang nawawala doon sa grupo kung kahit pa-participate ito sinasabi niyang ka-church mate niya eh. Pwede siyang kumuha ng iba sa replacement. Kasi minsan, iniisip ng iba na hindi nila pagpa-participate, nawawala yung grupo, maybe nila paparticipatean. Hindi yun ang totoo. Dahil sa hindi nila pagpa-participate, silang nawawala. For whatever reason, na hindi nagpa-participate sa dapat mag-participate na, sila yung nawawala ng blessing. Kasi blessing yung una, maging participant ka. Tapos yung makapag-serve ka sa Panginoon through the gift na binigay sa iyo ng Panginoon sa whatever activity na yun. Plus, nagiging channel ng blessing sa mga sinasamahan mo at saka sa mga manonood. So, sa akin, huwag silang masyado nang mabahala doon sa hindi pag-participate sa church member na yun. Tapos, sa kabilang banda naman, sinasabi niya, kasi sa atin ba, nagkagawa ng inuobliga siya. Ganito, kung sa iyo ay talagang kailangan na mag-participate ka, hindi kailangan obligasyon yan. Magpusa siyang sumali. Ngayon, kung sa mag-obliga sa kanya, hindi niya. Pwede niya sabihin na hindi mo kaya yan. At yun ay hindi pagtanggilan sa ayaw. O hindi dahil, hindi ko yan eh. Hindi ko kaya yan. So, walang masama na sabihin siya. Ngayon, kung nasasali siya dahil inuobliga lang siya, sumali. So, sa akin, again, pagka-invite siya, tingnan niya. Kaya ba niya? Alam ba niya? Ba ay kusang loob sa kanyang gagawin? Hindi dahil sa obligasyon o inobligasyon. Okay, here's another question. Sa text niya, paano po gagawin sa anak ko walang trabaho? Maghanap po lang, pero sinama ang asawa niya na wala silang pupuntahan. Wala kami maitutulong kasi wala din po kami trabaho. Ano po kaya ang magandang gawin? Galing po yung mag-asawa sa probinsya, wala po silang matuluyan. Well, siguro pinaka-the best na pwede nilang gawin ay pabalikin doon sa probinsya. No? Mahirap, pero ihanap na nila siguro ng pamasahe para makabalik. Kasi dito, talagang mahihirapan sila. Plus, mukhang may problema sa mag-asawa na yon dahil umaalis na hindi alam kung saan pupunta. Mahirap yun. Wala kang, kumbaga, yan yung sinasabi nating suntok sa buwan. No? O kaya baka naman dahil hindi na pupuntahan talaga dahil galing nga sa probinsya.